Tinampan natin isang balita ang pinakakasuhan. Pasok. Bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay Zaldico, pati si dating Ayan na. Inirekomendang isampa, inirekomenda pa lang. Hindi pa isinasampa. House Speaker Martin Romualdez, pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Nagbabadya. Ay ko nga sa'yo eh. Sana, sa susunod, kung maglabas ka ng ganyan, yung may resulta na. Kinasuhan na, may kaso na, may warrant na, at pina-arrest na, okay yan. Pero yung nagbabadya pa lang, mukhang makakasuhan, mga ganong style, wala yan. Katarantaduan niya, walang mangyayari dyan, style nyo bulok. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Isang oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, ito na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez. Ayan nga yung sinasabi natin, no? Puro optics yan. Pupunta sila sa ombudsman, dami-daming kahon, file ng cases, mag-file sa ombudsman. It's still up to the ombudsman kung mahahanapan niya ng probable cause yan, kung iimbestigahan yan at kung kakasuhan niya sa Sandigan Bayan. Sino ba ang ombudsman? Si Boying Rimulya, kakampi nila yan eh. Kaya nga nila yan nilagay yan dyan eh, para makatakas sila sa mga accountability nila eh. Hindi nila nilagay yan dyan si Boying Rimulya para magtrabaho yan ng according sa mandato niya, no? Kaya nga hinilot eh. Hindi ba? May kaso yan. Hindi dapat naging ombudsman yan. Ang daming ayaw maging ombudsman yan. Ang daming katarantaduang ginawa niyan sa DOJ. Inilagay nga siya dyan eh. 7 years yan. Na ombudsman. 7 years. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Kaya nga siya nilagay dyan. At ang naglagay sa kanya dyan, yung mismong mga sangkot. Di ba? Ang naglagay sa kanya mismo sa ombudsman, yung mga sangkot. Sino yung sangkot? Si Bongbong Marcos. Si Romualdez. Sila magpinsan. Yun ang niyan. Do you think itong nila, sasaya kayo dito? Hay, salamat. Pinakakasuhan pa lang. Tingnan mo. Isang buwan na, hindi pa nakakasuhan yan si Romualdez. Isang buwan na, wala pang warrant of arrest yan. Oo, maniwala kayo. Or, inuutay-utay nila. Titingnan siguro nila kung papalag. Kasi nga, iniiwasan lang naman talaga nila is mapunta kay Bongbong Marcos yung sisi. Si Bongbong Marcos, sobrang traidor niyan. Walang kamag-anak dyan sa hayop na yan. Kahit ito si Romualdez, ilalaglag niyan. Sila Bersamin nga, nilaglag eh. Laki nang naitulong sa kanya, nilaglag. Pinagtatanggol siya, nilaglag niya eh. So ito pa kaya si Romualdez, ilalaglag niya yan balang araw. Pero baka kapag wala na sila sa posisyon. Ngayon na hanggat kaya pa nilang iiwas yung mga kasalanan na yan sa kanila, gagawin nila yan. Ganyang kahayop mga yan. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang SunWest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi itong sinasabi nito ni Tanga, alam na ba natin yan? Hindi. Hindi ba yan nga sinisigaw natin? Deny kayo ng deny nun eh. Sinasabi na nga namin yan eh. Si Zaldico, appropriations, ang daming mga construction firm, ang yaman-yaman. Tapos si kaibigan niya, yan si Romualdez na
Speaker of the House, pinsan nung presidente. Kaya nga, gago kasi kayo eh. Mantakin mo, conflict of interest ng pinag-uusapan natin dito, hindi ka pwedeng maging contractor habang ikaw ay congressman o mayor o kung ano. Pero ang daming congressman o contractor, pinababayaan nyo. Tapos ang pinakamalala, conflict of interest, si Bongbong Marcos, pinsan pa ng Speaker of the House na umaayos ng budget. Di ba? Tingnan mo yung ano, yan na yung sinasabi namin noon pa. Tapos ngayon, yan yung nilalabas nyo, parang kayo nakaisip. Gago, taong bayan nagsasabi niyan. Na ito si Zaldico, lahat ng mga proyekto, nilalagay niya doon sa kanyang kumpanya. Na kaya yumaman ng sobra-sobra yan, sobrang makapangyarihan yan dahil sobrang daming nakuha niya sa Pilipinas. Pero ang pinaniniwalaan natin, hindi yan kikilos na mag-isa. Dahil negosyante yan, hindi naman kriminal ang utak talaga niyan. Ang may kriminal na utak, ito si Romualdez tsaka si Bongbong, sanay sila dyan, lahi nila yan eh. O kaya ngayon, ito si Zaldico, inuutusan nila mga gumawa ng bagay-bagay para sa kanila. Baga, inauthorize nila yung pagnanakaw ni Zaldico, pero sino nakikinabang doon sila? Of course, may mga porsyento yan. Maaaring at face value, hindi mo makikita yung transaksyon netong magpinsan, pero sigurado tayo na si Zaldico, hindi yan gagalaw mag-isa. True enough, ayun, kita ninyo, nilabas siya sa kanyang vlog, sa kanyang video. O, nilabas niya na ang kawatan, demonyo talaga yung magpinsan. Ngayon lang sinasabi nito ni Vince, yung mga matagal na natin sinasabi. Tapos feeling niya, siya nakadiskubre. Tanga. Affair na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Ko at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng male-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun. Hindi sapat yan. Hindi sapat yan kay Boying. Again, nilagay yan si Boying dyan for a reason. Nilagay yan siya dyan para iiwas yung kaso kay Romualdez at saka kay Bongbong. So hindi niya tatanggapin yung ano ni Guteza. Bakit? Kasi ang tinuturo dun si Romualdez eh. Plain and simple. Kaya ngayon sinasabi ko, tinatarantado tayo nito mga to, pinaiikot-ikot tayo, nilalagay tayo sa tubibo. Nakala nyo may nangyayari talaga sa kaso na to? Wala. Wala nangyayari sa kaso na to. Kaya nga sabi ko nga, walang patutunguhan. Matatapos ang termino ng mga tumakatakas lahat to dahil pagtatanga-tanga tayo, naniwala tayo sa mga ogag na ito. Tsaka pa, kundi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, Sumumpa na nga eh. Sumumpa na nga eh. Ayaw, i-release, sabihin nyo sa Marines, i-release na kasi. Para sabi ni Congressman Mike Defensor, kinukulong eh. Ano nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulla, tumawag pa si Romualdez sa kanya noon para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tingnan nyo yung statement. Walang pwedeng maghugas kamay sa mga public officials. General. Generic yung statement. Hindi niya sinabi na hindi pwedeng mag-deny si Romualdez dito. Hindi pwedeng maghugas kamay si Romualdez dito. Walang ganun. Oo, generic yung statement na naka-address sa lahat ng mga lingkod bayan. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Paulit-ulit naman ang panawag. Imagine, posible sa loob ng 6 hanggang 9 na buwan. Posible ha, ibig sabihin, pwedeng hindi, pwedeng ma-oo, tapos ang timeline, 6 hanggang 9 na buwan, bakit? Bakit 6 hanggang 9 na buwan? Di ba sobrang tagal naman yata niya? Putang ina, klaseng ano yan, klaseng investigasyon yan, 6-9 months.
Anak ng tinapay, kung saan nagtrabaho ka, 9 months, regular ka na niyan. Walang Diyo talaga si Boying. Mga ganitong style, wala itong patutunguhan, maniwala kayo. Puro kabalbalan to. Kay Zaldico na harapin dito sa Pilipinas ang akusasyon laban sa kanya. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na sa siya. kanya. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Pero ngayon pa lang, aminado si Remulla na mahihirapan sila sa kasong plunder. We are rethinking our options always when we file plunder charges. Because no one ever gets convicted of plunder. And some of these theories are just insane. When you look at the jurisprudence, the easier one to prove will be malversation. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Wala daw plunder. Pero kay Inday, may plunder. Pag si Inday Sara, may plunder yan. Pero kapag kayo mga kakampi ni Boying, wala, malabo yung plunder. Ngayon pala, kinukondisyon niya na yung utak ninyo eh. Alam mo yung kaso na plunder was put there para gamitin. Huwag mong sabihin na imposible nating ma-convict sa plunder. Gago, kung plunder ang kaso na dapat sa kanya, plunder yung ikaso mo. Gunggong din eh, sinasabi niya na kagad na ngayon pa lang na wala, mahirapan tayo dito sa plunder, maganda dito, malversation lang. Putang inang yan. Malversation, ano yan? Ano lang ang sentensya niyan? Dapat nga kagad dyan eh. Kung pwede nga ikaso mo dyan, murder para talagang bitay. I mean, yes, di ba? Kaya ngayon ito yung sinasabi natin bendalo ni Mokong eh. No, plunder was put there to utilize. Okay? Kaya mayroong plunder na mga pwedeng ikaso sa mga taga-gobyerno para i-utilize mo. Hindi pwedeng, wag yan, iba na lang ikaso natin. Yung mas magaan, yung mas mako-convict sila. Gago, kung plunder yung ginawa niya, plunder. Kung halimbawa pumatay ng tao, murder ang file mong case, hindi shoplifting. Di ba? Kaya nga nandiyan yan eh. Ito yung sinasabi natin, malaking pagkakamali na nilagay natin dito si Boying eh. Yung mga ganyang niya eh. Yung mga ganyang pautot niya eh. Ay, nako. Ay, Diyos ko po, ano. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at